Mga bugok! Oh, yan na lang talaga mga kababayan ang nasabi ni Atty. Rowena Guanzon dito sa mga nagpupunta ngayon sa EDSA. Etong mga makabagong nakibangag sa EDSA mga kababayan na ayon sa kanya na sila mga orihinal mga kababayan na nakipaglaban sa EDSA. Ang sabi niya, itong si Rowena Guanzon mga kababayan, na tuluyan nang nawala ang diwa ng EDSA. Dahil yung taong kinasusuklaman nila dati mga kababayan, yung pamilyang Marcos na pinatalsik nila dati, ay ngayon mga kababayan, dito sa mga makabagong nakibangag sa EDSA ay kanila nang pinupuri. Isipin nyo na lang mga kababayan ha, isipin nyo na lang. Kahapon dapat mga kababayan inalala ang anibersaryo ng EDSA, pero etong mga dumadalo ayaw sumigaw ng Marcos resign mga kababayan. Ayaw nila niyan dahil mas gugustuhin pa nila ang isang magnanakaw na Marcos. Wag lang mapalit ang mga Duterte mga kababayan. Mga hipokrito. Mga hipokrito. Kaya nasabihan silang mga bulok mga kababayan ni Guanzon na ito. Panoorin niyo po. Kaya kayo dyan, na sinasabi nyo hindi kami pwedeng mag-BBM resign na slogan dyan. Oh, akalain nyo mga kababayan, nawala na sila ng gana. Dahil etong mga nag-o-organize ngayon sa EDSA mga kababayan, sinabihan sila, huwag kayong magkakamaling magsisigaw-sigaw ang dala ng placards sa Marcos resign. Dahil hindi namin gusto yan. Tapos inalala nila mga kababayan ang pagpapatalsik kay Marcos Sr. noon. Pero ngayon, bawal lang patalsikin sa Marcos na Junior, Diyos ko Lord. Ang dumadalo sa EDSA ngayon, mga pro-Marcos na mga kababayan. Dahil kayong mga kaliwa kayo na mga align kayo sa akbayan. Oh, hinayjack kasi. Hinayjack ang ginawa ng mga bangag mga kababayan. Hinayjack ang EDSA. Andun ang mga nangiwian mga kababayan. Yung mga tabingi, ang mga itsura, yung mga rallyista, yung mga anti-Duterte. Na willing sila mga kababayan lunukin at magpikit mata sa kurakutan ng bangag mga kababayan ng Marcos na nilalabanan nila. Ayawan na natin kung nilabanan ba nila dati. Willing nilang isang tabi. Wag lang maupo ang isang Duterte. Dahil ayaw nyo lang na si Sara ang mag-vice president. Ang maging presidente. Oh. Mga bulok kayo. Mga bulok. Oo nga no. Mga bulok. Doon pa talaga sa EDSA mga kababayan. Kung buhay si Ninoy at saka si Curriculum.com, nabatukan na kayo mga ungas. Pati na yung babalo na mga kababayan. Apo ni Cory. Bawal daw mag-Marcos resign. Mga utak nyo. Saan mga bulok. utak? Hindi kayo mga utak bulok. Sa bansa. Hindi kayo ang dapat mamumuno sa ating mga kabataan ngayon. Oh, tapos andun din si Risa. Yung napakasakit sa amin, sa generation ko, na lahat ng pinaghirapan, lahat, mahantong lang tayo sa ganito. Oh, ang EDSA mga kababayan ha, ang daming nagsakripisyo ng EDSA noon. Binuwis ang buhay para lang hindi makabalik ang Marcos. Ngayon mga kababayan, ang pumupunta sa EDSA pro-Marcos na. Corruption na naman ng another Marcos administration. Another. Worst pa ang corruption mga kababayan. Ngayon sa panahon ni Marcos Jr., lahat na sila nangurakot. Tapos kayo, okay lang? Okay lang sa kanila. Kasi bawal ha. Niliwanag nila. Hindi tayo mananawagan ng BBM resign. Dahil papalit si Sara eh. baka si Sara ang yun ang constitution. Diba yun ang sinabi ni gusto nila mga kababayan, i-impeach muna si Sara bago mag-BBM resign. O baka naman talagang ayaw nilang mag-resign si BBM mga kababayan dahil ang daming maleta. Former Justice, retired Justice Antonio Carpio. That's the constitution. Pag nag-resign ang presidente, the vice president will Isa pa yan si Carpio. In fact, during a temporary incapacity, kung yan si Bongbong ay under anesthesia, nasa konstitusyon na immediately
the acting president will be the vice president. Hala no? Oh, kung inoperahan pala mga kababayan, no? Nasa konstitusyon pala na si Sara ang temporarily mag-take over. Kaya pala sinikreto mga kababayan, ang itsura ni Bangag mga kababayan, no? Parang sinikmuraan yung mga kababayan na kamay sa dibdib, kamay sa atay ang kanyang mga kababayan. At parang sinikmuraan. Vice president shall be the acting president without any acts on the part of Congress. Pag temporarily incapacitated siya, pag nag-surgery siya. Kaya dapat ilabas nila sa atin ang state of health ni Bongbong at araw-araw. Kaya palang sinikreto. Dapat ipakita nila na talagang buhay yan. Pupunta siya ng New York. Paano natin alam kung doon pala siya nagpa-surgery? Bahala siya sa buhay niya. Di ba? Kaya mga kababayan, itong people power na pinaghirapan 40 years up. Kasali sa people power dati mga kababayan, only to know na ngayon yung mga kasamahan niya ay love Marcos na. Marcos na naman ang Marcos. presidente. Massive corruption na naman. Another. Kahirapan na naman. Another. Inflation na naman. Oh. It's the same thing. Mas delikado, mas pangit pa ngayon mga kababayan sitwasyon natin. Kahit kung ang senior mga kababayan matalino ngayon, walang utak mga kababayan, Diyos ko Lord. Hindi marunong mamuno. Walang aspiration. Sabi nga ni Baste, di ba? Tapos sabi ni Amy, bangag pa. As his father's term during martial law. Sabihin nila, mabait yan. Mabait. Mabait. Mabait ba Mukhang yan? For political reasons. nantitripping nga, mabait. Gagawin niya mga ito lahat. Why do you think mga kababayan, na kinamkam nila ng todo sa kickback yung budget ng 2024 at 2025? Para sa Pati 2023. 2025 election. Para manalo lahat ng congressman nila at party list nila. Tingnan nyo, 3. Si Martin Romualdez, anak niya at asawa niya. Na 4th term na yung asawa niya. That's already violates the constitution. Nandyan Grabe siya. talagang Romualdez. power ng mga Romualdez mga kababayan, no? 4th term na. Wag niyong sabihin, mag-5th term pa yan. Pero, ang kapal na mukha nila. Ang kapal ng face Kaya, niyo. we are up against evil people. That is why, hindi tayo pwedeng tweetams dyan. Kasi yung iba dyan, tweetams, di ba? Kalaban mo evil. Anak ng mga devil mga kababayan. Demonyo. Diablo. Magnanakaw. Tweetams. Hindi na mga kababayan. Hindi na. Yan ang sinasabi ko. They were preparing for the 2028 elections na lahat sila mananalo, in place sila. At tingnan mo kung mamali sila ng boto, di ba? Uy, totoo ba mga kababayan na kung hindi si Bangag ang nakipagtandem kay Lenny, ang kinukumbinsi ay si Isko daw? Yun ang nakuha ang parang nag-post si Joey mga kababayan na Diyos ko Lord. Akala ba natin matino? Kaya mukhang napapadalas daw mga kababayan na kasama. Wag naman sana Isko ha? 3,000 pesos. Wag kang bumangag Isko. Bakit? Kasi hindi nila pera yun. Ninakaw nila yun sa atin. Ninakaw nila sa ating mga taxpayers. Ultimo Adios. vendor ng buko dyan sa daan. At mais, nagbabayad yan ng tax sa VAT. Pag bumibili sila ng gatas, may VAT. Lahat. Pag bumibili sila... Tayong lahat mga kababayan. Sa pilitan pa yan ha. Dahil value added tax yan mga kababayan. Wala kang magagawa. ng gamot, may VAT unless senior sila. Tayong lahat, tinatax ng... Ang problema pa mga kababayan, eto ha, doon sa kanilang mga kababayan, supplier, example sa supermarket, namimili sila ng supplies mga kababayan na ititinda nila sa kanilang sari-sari store. Mayroong VAT. And then, sa sari-sari store, another VAT na naman. Grabe. Ano na to? Ang daming napupuntang pera sa gobyerno mga kababayan, tapos mahirap pa rin tayo. Tayo na ang pinakamataas na VAT mga kababayan sa mundo. One of the highest VAT sa in the world. Dapat marami na tayong nalikom na pera para sa ating infrastruktura. Ano nangyari? Puro flood control na ghost project pa. Gobyernong ito na ninanakaw lang din nila. Kaya yung Dahil sa magnanakaw. hirap na yung Secretary Recto. Kaya utang ng utang every year. Utang lang ina mo. Float na naman ng treasury bonds. Nang utang na naman.
Utang na Nangutang naman, ang sa utang ating mga Pilipino dinames. na may mga pera. Bumili sila ng treasury bonds ng gobyerno na babayaran after 10 years, 5 years at an interest. Utang yan. Ibig sabihin, di pa tapos si BBM sa pangungutang para ikukurap lang din nila. Yan ang problema. Ngayon, mangungutang na naman sa bangag. And then, hindi pa yan titigil mga kababayan sa pangungutang dahil wala na eh. Wala na kita ang Pilipinas mga kababayan dahil yung supposedly na pinapa-improve natin ng mga infrastruktura para sumigla ang ating ekonomiya, kinurakot. Talaga na ayaw ko manahimik na pobre tayo, ang daming pobre, daming nagugutom, tapos inanakaw pa nila. Mga kawatan. Tapos yung bang astang hindi pa sila nagnakaw. Bakit walang nakukulong? Si Martin Romualdez hindi nakukulong. Si Garjola ng CWS Mga looter, dyan sa Batangas, hindi pa nga na warrant of Loot. sa lahat ng mga disclosure, Garjola lumalabas eh. Dito sa 18 na former security ni Saldico na ginamit nila sa pag-deliver ng bilyon-bilyong pera. Si Garjola din lumalabas ang pangalan eh. Bakit ba hindi pwedeng galawin yan si Garjola? Sacred cow. Dahil baka si Garjola din ay mag-squeal. Squeal. Mag-squeal. Parang baboy na squeal mga kababayan. Pipiyak. Din siya. Kaya yung pinalayas nila si Zaldico para hindi dito ma-interview. Hindi pa nga nila pauwi. Bakit hindi rin ang passport mga kababayan? Na-realize ni Zaldico Hindi rin nila kinansel ang passport, di ba? na talagang siya lang puputulan ng ulo. Kaya na siya lumabas. Eto mga kababayan, suportahan natin itong mga ex na Marines at Navy na ginawang ex-security nina. Ang issue nila hindi naman yan lahat Marine. So what? Karamihan pa rin Marine. Hindi yan madidiminish ang katotohanan mga kababayan na talagang nag-deliver sila ng pera na galing sa korupsyon. Sa Aldico. Suportahan natin sila dahil hindi sila magsasabi ng ganitong bagay kung hindi ito totoo. Ang problema ang media. Grabe ang ABS at GMA. Parang nag-undas mga kababayan, no? Tahimik pa sa sementeryo. Nahihirapan tayo. Tahimik pa sa cemetery. Na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang umas. 2 more years si BBM. Bangag na. Ayaw niya talagang magreforma kasi siya naman talaga ang punot dulo ng lahat ng korupsyon na ito. Kaya yung mga pamigay-bigay niya ngayon sa mga gobernador, napapabili lang yan mga kababayan. Binibili nila ang suporta. ano yan eh? Tapos ang iba naman, parang kiniliti mga kababayan, demonyo din. Support na kay Bangag, yak. Support sa mga kababayan, kurakutan. Survival mode si BBM. Survival mode. Kaya ang kailangan nating gawin ay makibalita tayo lagi. Dahil napansin ko, itong mainstream media, malalaking kumpanya ng Tahimik media, lang. ay hindi kino-cover. 'Di ba? Yung dapat mga kababayan, anong ginawa ng media at anong ginawa ng mga bangag? Naggumawa ng issue mga kababayan kay unjust vexation ng vlogger na si Marcos din. Francis Leo Marcos. Yun ang kanilang finokus mga kababayan dahil para mag-focus mga kababayan ng kung maghahanap, magsi-search Marcos corruption, ang keyword ang lalabas sa mga results sa searches is Francis Leo Marcos. Yung kinalaman namin. Pinapress con mga kababayan ha. Dramatization. Kasabot ang naghuli mga kababayan. Unjust vexation. Napahiya lang mga kababayan daw ha. Tapos pinresent ng PNP sa harap ng media, may press conference. Kalokohan. Yan ang pinaviral nilang pilit para mapagtakpan mga kababayan itong press con na ng Marines. Sa kanila, hindi yun news. Kasi naman, marami naman yatang shares of stocks ang Martin Romualdez dyan. At isa pa, sinabi mismo ng mga Marines na mayroong naka-assign sa mga kababayan sa pagbabayad ng media. Mayroong mga reporter and then ewan na natin, pati siguro mga networks mga kababayan na talagang tumatanggap ng mali-maleta. Sa mga Akalain mo 800 billion mga kababayan ha? Easy money ang mga hudas.
Media, ano na yan? Big business. Yan ang mga kababayan. Itong mga politikong magnanakaw, ito ang mga naglo-lord over our government and our lives. Kailangan sa 2028 mawala ito sila lahat. Kailangan talaga. Kailangan sa 2028 papalitan ito sila lahat. Kung pwede lang, mamatay silang lahat mga kababayan gaya ng sinabi ni Cara David. That's the only way maka-reset tayo kung ayaw mag-resign itong BBM na ito sa 2 years. Ayan may testigo na nag-deliver sila ng lahat ng bakan Bakan. sa bahay ni BBM. Sa bahay na Ilocos Norte, tapos sa Forbes Park, tapos sa Aguado. Martin Romualdez. At kay Garjola pa daw, di ba? If I'm not mistaken. Ano pa ang pwede nilang masabi na to counter that? Sinasabi Wala nila, na. mga awol yan, mga ganyan yan. Siyempre nag-awol yan, di ba? May kanya-kanya. Kahit awol, kahit pa hindi nga Marines mga kababayan, sa ngalan na kumpirmado silang naghatid ng maleta. Whether or not criminal ka o hindi. Tapos ang nakakatawa, ang sabi nila awol, and then si Madriaga mga kababayan, pinaniniwalaan nila na isang convicted criminal. Credible na sa kanila si Madriaga. Pero ang mga Marines hindi. Diyos ko Lord. Reason yan, hinire sila ni Saldi. And they were hired precisely for this. To guard the kickbacks, to guard the money, Nonsense. and deliver to Martin Romualdez. Tapos naniniwala din ang mga bangag. Yung mga supporter ng mga bangag mga kababayan na ang kanilang mga kababayan, peking Marines. Peking yung mukha nyo. Whether or not Marines yan o hindi, sa ngalan na sila ang nagdala ng mga maleta, testimony sila, meron silang affidavit at alam nila. Dalawa lang naman daw ang hindi Marines doon mga kababayan. So what's the deal? Yes, Bongbong Marcos and The deal dog. Garjola. Kaya ano ang counter dyan nila? Ayaw naman ni Martin Romualdez lumabas at mag-explain, di ba? Dapat, dahil may affidavit na, di blue ribbon na ni Senate kakampon si Lacson mga kababayan kakampwet. Senator Lacson. Tapos To be fair, mga kababayan si Lacson is amigo ni Soto. Si Soto mga kababayan nakatanggap ng 5 maleta daw. Paano na yan? Tumanggap din ng maleta ang amigo mo. So, you should call some of them to testify in the blue ribbon so that you can refer the testimonies and recommend prosecution ng mga nagkasala na, 'di ba? Kaya at the same time, tayo mga kababayan, pwede naman tayong humusga dahil may sarili naman tayong mga utak at desisyon, 'di ba? Kung totoo ba 'yan o hindi. Ako Of sa akin, course. totoo 'yan eh. Totoo yan eh. Talaga totoo. May mga litrato na. Tapos hindi naman, totoo. Eto mga kababayan sila mismo umamin, pati si Bangag mga kababayan, umamin na matindi na ang kurakutan. Kaya nga nagpiyak-piyak siya mga kababayan, kunwari sa laban sa korupsyon. Sige, common knowledge siya na mayroong korupsyon. And then, ang tanong dyan mga kababayan, kung mayroong korupsyon, paano nila ginasta ang pera? Paano nila kinuha ang pera? Alam nga naman, magic. Yan na nga ang manner sa kanilang mga kababayan, transfer of money. Pagdadala ng maleta. At sino-sino mga tao ang binigyan. Tapos sabihin nilang, hindi yan totoo. Mga ulol. Ibig ba nilang sabihin na mayroong corruption pero bigla lang naglaho? Ganyan ba mga bulok? Kaya sa ika-40, 40 years anniversary ng EDSA, Marcos na naman ang nakaupo. Naman tayo ng Ninakawan. At lahat ng political na enemy ay Ninakawan na naman. Sayang yung nyo. Pinaghirapan nyo dati. prosecute. Same style. Same style. Same style. Basta mas Pero malala pa. Worst ang corruption ngayon. Dahil noon nakasentro lang, centralized sa kay Marcos sa kay Ferdinand at sa mga generals. Ngayon, mga congressman mismo ang gumagawa ng budget natin, ang mismong nagnanakaw ng pera natin. Kaya tayo ba, tutulog-tulog lang? Tapos sabihin mo, parehas lang naman yan sila lahat. Kahit sino ba po dyan, magnanakaw din yan sila. Ang Kapatid, mga magnanakaw kababayan, ay sa 2028, baka wala ka ng
Ano? Madaling Wala nang trabaho. magkunwari. Mga anak mo, pinagkakayod mo ngayon. Gumagapang ka, umuutang ka. Pambayad ng tuition, pamasahe, baon. Tapos Tayo wala nang nagkandahirap mga trabaho. kababayan. Tapos Wala ninanakaw nang lang ng trabaho, mga wala buwisit. nang negosyo. Wala nang foreign investment. Wala na ring Wala na. nagninegosyo na bago ng mga Pilipinong may pera. Wala lang pumapasok na Pinalabas nila yun sa investment. Vietnam o sa China, ang mga factory nila. Ano pang negosyo? Ano pang trabaho ang papasukan ng anak mo na nag-major sa criminology? Na nag-major ang anak mo sa hotel and restaurant management? Wala namang bagong mga hotel. Wala na ring bagsak din ang tourism natin. Kaya, siyempre, Palibasa, ang tourism natin mga kababayan, ang promote itsura ni Plasco. nagre-retrench din yan sila. Nagtatanggal din sila ng empleyado kasi lugi sila. Yan ang epekto ng corrupt na administrasyon Corrupt na ni gobyerno. BBM. Yan ang epekto sa mesa mo, sa bahay natin, na yung pagkain natin ay pakonti ng pakonti dahil yung kinikita nyo ay hindi naman lumalaki. Samantalang sila, Diyos ko Lord. Walang ginawang iba mga kababayan kundi magpa-party. Wala nang bagong trabaho. Puro party. 2,260,000 Filipinos. Tapos ang mga kababayan, in charge dyan na tutukan sana yung kahirapan. Ayaw maniwalang may kahirapan. Haka-haka lang daw. As of December Animal. 2025, Gadon. ang walang trabaho. Bobo. Survey po yan mismo ng gobyerno sa Philippine Statistics Authority. Haka-haka lang daw Sa yan. survey, more than half, sobra sa kalahati ng Pilipino, ay nakakaranas Ang sabi na, bakit maraming tao sa mall? Bakit traffic? Bakit maraming tao sa Jollibee? Yan ang sagot ni Gadon. ng gutom. Sayang lang ang mga pera. kababayan. Pero ang sabi ng mga politikong mga magnanakaw, okay lang yan. Dahil sa 2028, bibilhin natin sila uli. Mananalo pa rin tayo. Gusto nilang Tuloy mahirap ang lang. ligaya. Tuloy ang Dapat kabangagan. po may makulong. Tingnan nyo Singapore. Ang honest-honest ng mga officials natin, gobyerno nila, nakapakainis. bitay. Dahil nung silikuan nyo nandyan, nung bago pa lang yung Singapore. Mga magnanakaw. May death penalty noon. Sa Singapore. Bakit yung ibang Asian countries? Kahit former president, kahit anak ng prime minister, nakukulong. Ang Pilipinas, hindi ba kukulong? wala Ang Pilipinas, ang mga kababayan, nananalo pa ulit ang mga kawatan. Etong Marcos ngayon, pamilya ng kawatan, naging presidente ulit. Ang mga nagnakaw? So what? Kung si Martin Romualdez ay dating speaker, hindi ba siya pwedeng makulong para Dapat makulong. mapatunayan Dapat na kabitay. talagang hindi si BBM kasabwat? As long as Dapat bitayin hindi yan mga nakukulong kababayan. si Martin Romualdez, ibig sabihin Death penalty. kasabwat talaga si Bongbong Marcos. Kasabat talaga At yan. kung sino man ang gagawin nilang Hindi nga kasabat, mastermind pa. kandidato ay ipapanalo nila using our government money through vote buying and manipulating the election para may protection sila sa sunod na another 6 years. Mga kababayan, we are up against evil people. Evil. And we are up against evil people. Sasabihin mo na there will be justice. Walang justice. I believe there will be justice. Pero ngayon, sana, ngayon panahon ni Bangag, walang justice. sa mas madaling panahon. Ayoko naman pong makitang sad-sad na talaga sa kahirapan ng mga Pilipino. Pero parang yun na lang ang pwedeng mangyari na mag-resign si BBM kung talagang sad-sad na tayong lahat. More than half of the Filipinos, sad-sad na sagot. Ayaw niyang mag-resign eh. Tapos mga kababayan, pagdating na 2028, wala na. Ang laki na nadisgrasya mga kababayan sa ating bansa. Nagsisigaw na sa gutom. At ang ekonomiya ay wasak na. Wasak na. Hindi na makabayad sa Kasi utang. wasak ng asawa niya. Ayoko sana makita yan. Pero parang ayaw talaga ni BBM bumitaw. Kahit Bangag. na Kapit toko yan eh. halata naman. Kahit ano namang objective ng mga tao dito sa Pilipinas. ay talagang magkukonclude na he is a failure. Dismal failure. We have a Bakit si Drilon mga kababayan nagkasabi dati na dismal failure sa Tatay Digong tapos ngayon kay Bangag hindi? Ulitin mo daw yun Drilon na dismal failure mo. failed democracy. Ni-eleksyon natin kuno pero puro naman vote buying. Oo. May baleta daw no pati sa Comelec.
Oh, sipin nyo na lang ha. Nagatid din ng maleta sa Comelec. Yung sinasabi ko nga, dapat reforma, wala nang sweldo ang congressman, senador. Wala na korupsyon na allocables. Wala na rin pork barrel, walang allocable, walang Yan. ayuda. Yan. Bawat hit, Stick to the plan sila mga kababayan. Ilang kanilang role na mambabatas, lawmaker lang. ting attend sila, per diem na lang sila. Para po talaga, wala nang kontraktor na gustong tumakbo dahil hindi naman sila makakakaw-kaw dyan. Hindi na sila Kaw-kaw. makakakickback. Higpitan ng todo yung DPWH, lahat ikulong sila. Ikulong lahat, Ng oo. director nakasabot sa flood control, ikulong. Yan ang nga dapat ang panawagan mga kababayan eh. Pero etong mga bangag na andun na ngayon sa mga kababayan, andun na sa EDSA, hindi nga makasigaw ng BBM resign, ikulong pa. Ikulong sila lahat. Mga kababayan, dapat may man. Gusto nila ikulong si Sara dahil mayroon ng confidential fund na hindi naman sinabi ng COA na ninakaw ni Sara. Ang mga buwisit, baliktad ang isip. Dapat ikulong silang lahat. Dapat ikulong. Pati si Martin Romualdez. Maraming salamat po. Thank you. Sa sunod na Miyerkules. Araw-arawin mo, Mamaya Ganson. sa TV, sa 4 o'clock, ang guest po natin ay si Professor Malo Tikia. Pag-uusapan ho natin yung Busy si declaration ni VP Sara Duterte na siya ay tatakbo. Busy si Madam Malu mga kababayan sa lately, no? Kinukuha siya na mga kababayan na. Mabuti naman dahil pagod na tayo mga kababayan makinig din kay Llamas na paulit-ulit na nilang mga sinasabi mga kababayan, mga politika analyst, anal lang. Lord. Doon na tayo kay Malu. Bilang presidente at ano po ang ibig sabihin yan sa politika natin ngayon sa Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you. Anong masasabing dito mga kababayan? Post your comments below.